Ayan. Isang mapagpalang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon ay October 11, 2023 at ang oras ay 11:02 PM. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan at sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Okay. Mga minamahal kong kapatid, makinig lahat ang may pandinig dyan. Okay? Yang salita na yan ay biblically speaking yan, no? Ayusin ko ng hair ko, ha? Kaya baka may ma-high blood sa akin ngayon. Okay. Maraming salamat nga pala sa mga friends, no, na concern, no? Mga friendship din ito na mga concern sa lahat na nangyayari sa atin ngayon, no? Alam niyo mga kapatid, kayo mismo ang makakapagtunay. Ang aba ninyong lingkod, never pong nag-claim. O ulitin ko, never pong nag-claim. No? Especially the king, the queen, and the signatory. Instead, meron pong sinasabi ang aba ninyong lingkod, anuman ang ipinagkaloob na karunungan and the wisdom from our God, ay gagamitin po yan natin para sa ating lahat. Okay? Kaya nga ba lagi kong sinasabi, purihin ang lahat o purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo yan. Okay, thank you so much sa ating friend. Liliwanagin ko lang ito, no? Para kay Tatay Eduardo Miranda, alam mo tay, no? Ako'y nalulungkot sa ginagawa mo. Kasi nung una, wala naman kasi tayong gap kung tutuusin. Okay? You vlog, actually po, yung mga vlog nyo, ginashares ko po yan. At nagpasalamat ako, promise, personally, nagpasalamat ako ay hindi lang, ito pala, magiging kasama ko yata to sa mga inutusan, no? Kaya nga lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinalain sasalain pa. Alam nyo po yan, at isa rin po ako sa nagbibigay sa ng information. Do you remember, nagpasalamat ka pa nga sa akin just because of information of Maharlika Fund Investment? Naalala nyo po ba yon? Pangalawa po, Tatay Eduardo Miranda. Ikaw na mismo nagsabi, you can control everything, no? Mismo sa iyo yan eh. Kontrolado mo pagdating ng system. So how could na kapag nahack ang iyong mga vlog or iyong social media, iba ang pinagbibintangan mo. Okay. Ganito kasi ang mga mahal na kapatid. Kasi itong ginagawa niya, this is an evidence, no? May nag-forward sa akin at galing talaga sa kanya ito, no? Ang sabi niya ganito, napakahalagang malaman ng bayan by Adnarim Odraode or ano ba ito dito, no? Yan siya, si Eduardo Miranda, I mean. Griffin Vultures, okay, makinig kayo ha. Ito ay hinahack at pinalit ang mga wiring diagram. Sa makatwid ay dinilit ang videong paano ito ma-upload. Makinig kayong maigi, ha? Tatay Miranda, may ipapaliwanag ako sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagasunod. Ang griffin ay maaring ihambing sa springs at ang buwitre ay vultures. Ngunit kaiba ito ng buwitre sapagkat ang kinakain ay yung mga sovereign wealth or heritage trust fund na nakaalam o nakalaan sa mahirap kaya vultures. Alam ko po yan, Tatay Miranda. Makinig ka at sa iyong mga taga-followers. Ganito ang ginawa nila, kaya matagal akong nawala sa eksena. Nilag out nila ang account na Adnarim Odraode para palitawin sina Queen Helen at Lady Min. At kasabwat nila si Erwin Pats ng INC. Saan mo ito nakukuha ng mga information? Kuya Erwin is not INC. Diyan pa lang, mali ka na. Pangalawa, yung sinasabi mo na para palitawin si Ate Queen, si Ate Helen, hindi kasi ako tumatawag ng Queen yan eh. At ako, for your information, Tatay Eduardo Miranda. Ikaw, kung ano man yung mga mamaya i-explain ko yan sa inyo lahat ha, kayo namang mga sip-sip kayo, no? Kaya ako kahit na may mga dumarating sa akin na sabi ni ganito, sabi ni ganon,
Nakikinig ako, pero ako mismo inaalam ko kung gaano katotoo. Dahil ang nangyari kasi kay Tatay Eduardo, Kate Helen, and the others, pinagsasabong-sabong. Okay? Akala ko ba matalino kayo? Sa Ate Eileen nga, binanatan nga ako niyan. Ikisyo daw sinabi kong ganito, ganyan, ganyan. Kaya nga sabi ko, eye to eye. Kahit anong oras, pag pinatawag niyo ako, eye to eye, kaya ko kayong tingnan. Because I know myself no? I know myself. Ginagawa ko ang abot ng aking makakaya. Gawin ninyo ang abot ninyong makakaya. Eto pa. Pinagbintangan mo pa talaga na si Kuya Erwin, ha? Hay, nako, ikaw talaga, no? Ang sovereign wealth ay pag-aari ng mga mahihirap at hindi pag-aari ng gobyerno. Tama naman po kayo. Sovereign wealth. Alam mo ba yung sinasabi mong sovereign wealth? Bakit may sovereignty tayo? Ito po yun. Kaya nga tayo may customary law no? Ito po yung mga kapatiran natin ng mga nitibo. No? Wala pang 01 dashboard. Pinagngangawa nila dyan 779. Meron na po tayong customary law. Kaya nga may sovereignty tayo, di ba? Ang sovereignty, that is the native land. Alam ko po lahat yan. Akala ko ba alam mo yan? Ikaw talaga, or baka naman, this is the part of your saywar. Alam ko naman matalino ka no? Kaya yung mga kasapi ay maharlika at ang mga naniniwala kay Marcos ay di kasali dito. Yan ang desisyon ko. Wow, ikaw ang magdesisyon. Palakpakan. Okay? Sapagkat tanging ako lamang, sabi mo ang nakaalam ng password. Oh my God. Eduardo Miranda. Ang password na yan, that is the spiritual password. No? Kahit po ako, Tatay Eduardo Miranda, kaya lamang I have a secret in my cellphone. Once na mayroong gustong mag-intercept sa cellphone ko, magbublu ang aking cellphone. Matik yan, no? Matik po yan, kasi dalawa lang ang light ng cellphone The red and the green. Pag red, ayan na, no? Pag green, may calling, okay? But ako, nagbublu po yan kapag ini-intercept ako, no? At alam ko pag gustong i-hack ang aking social media. Ikaw talaga, Tatay Eduardo Miranda, no? Ano pa yung sinabi mo? Yan ang decision ko sapagkat tanging ako lamang ang nakakaalam ng password. Di ba inamin ni Dimin, kahit na ikaw ay isang pangulo na makapangyarihang bansa, kung di mo alam ang password ay hindi mo magagalaw. For your information, no? Eduardo Miranda, Tatay Eduardo Miranda. Ano ba ang sinasabi ko? Alam ko matalino ka According. Bakit sinasabi kong according? No? According to our beloved late President Ferdinand Edralin Marcos Sr., whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not the password, you cannot touch and you cannot remove. Yes, sinabi ko po, pero bang sinabi ko according. At nililiwanag ko yan, bakit siya mismo ay sinabi niya yon? Because alam naman natin na our beloved former President F.E.M. Sr. ay hindi niya yan nabuksan. Okay? Ngayon, ako po Eduardo Miranda, ako ang gine-claim that I am. No? I have a blood of our late President. Hindi po ako nagyayabang kahit kanino. Ano ba ang sinabi ko? Assuming that I have a blood of Marcos, no? Assuming wala naman talaga kung dugong Marcos. Hindi nangangahulugan na ang isang pagkakamali, no, ay gagawin pa ang isang pagkakamali. We want freedom, di ba? We want freedom. Ano ba ang sinasabi ko? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa lahat. Kaya kahit ako man, no, if ever man I have a blood of Marcos, hindi ko palalagpasin ang bagay na ito. Okay? Makinig po kayo, Eduardo Miranda. Makinig ka tayo. Okay. Ganito ang pangyayari. Kaya dapat ninyong malaman ng unang, ikaw, nagbe-brainwash ka ng mga utak ng mga tao. Gawain ba ng makajus yan? Ganito ang pangyayari. Kaya dapat ninyong malaman ang unang hakbang na ginawa ng Diktador Marcos ay binigyan niya ng karapatan ang USA. UK, Russia, China, France, kasama ang Vatican upang magamit ang 12,000 toneladang ginto para sa kanilang pananalapi. At dahil wala ng pananalapi ang Vatican, ay yaong
Italy ang nakinabang, kaya pala lagi ang tunay na anak ni FM dito. For your information, Tatay Eduardo Miranda. Kahit saan tayo, total, ikaw man kaya yan. You have a power, you have an authority, ikaw yan. No? Pwede kang magdemanda sa akin. Gusto mo, latagan tayo, through media, harap. Ako, nag-ano lang ako sa inyo, no? Kaya ano ba ang sinabi ng Kuya Emmanuel ko? Pabayaan mo sila. Ha? Hayaan mong magera. Lalo na ang katulad mo, ang sarili mo ang itinataas sa halip na ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Ikaw, wala kang pinagkaiba sa iba. I am. Ako, narinig niyo akong I am? Ha? Narinig niyo ako ng I am? Ano ang sinasabi ko? Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Lapastangan ka sa akin, Eduardo Miranda ka. Nagkaroon ng karapatan dahil sa pinagkatiwala, no? Sa kanya kuno ang mga nakalagak sa UBS at ang patutuo ay yaong pinamagatan siyang igel o ibong mandaragit sapagkat dadagitin niya sino mang nagtatangkang mang-aangkin, hindi naman kanya. Paano yan? Dito, agree ako sa'yo. Ano ba ang sinabi ko sa vlog ko kagahapon? No? Yung mga nagsasabi that they are the dove, no? They are the dove. Walang pinagkaiba yan, no? Hindi si Jesus ang pinagsasabi ko dito. Ngayon, kasalukuyan, ang daming nagsasabi. In remoris dabdabis, no? Alam nyo, binabasa ko lang ang Bible, tinatapos ko lang. Kasi pinaparibil talaga ng Diyos yan, no? Ito, okay ako dito sa'yo. Totoo naman yung sinasabi mo. Nakita mo, neutral ako? Ha? Tama yung sinabi mo. And for your information, regarding sa UBS, ha? Nakita mo itong kwintas na yan, Eduardo Miranda, ha? Kaya, merong nag-ano sa akin, ayaw matanggal. Nakita mo yung kwintas ko na yan, ha? Kahit magpa-imbestiga ka, total, ano ka, di ba? Nakita mo yan? Ito ang binigay sa akin, palatandaan yan. Total, spiritual ka, di ba? Ito, ang nagpahanap sa akin, ang dating Prime Minister na si Sukarno. Hindi to basta-basta ng kwintas sapagkat merong meaning ang kwintas na yan. Ang kwintas na yan ay may kinalaman sa UBS. May kinalaman sa UBS. Hindi ko pa kinuha ang Pearl of the Orient na medalyon. Kaya ang US ngayon, nagkabuang-buang na sa kakahanap. Kaya akala naman itong mga syunga-syunga na ito, no? Sinabi ko na, ang hinahanap nilang totoong rainbow dollar ay tao, not physical. Ha? Ako pinagbibintangan mo, ha? Bad ka. You're not good influence. Ha? Pinagbibintangan mo pala ako, ha? Ngayon, kay ikaw ang may-ari, pwede ka magdemanda. Kahit saan tayong impyerno o langit, magkita, haharapin kita. And regarding about kay Ate Helen, hindi mo ako tumatawag na queen yan. Ha? Anong pakialam ko sa kanya? Ha? Anong pakialam ko sa kanya? Actually, naawa ako kay Ate Helen eh. Why? Bakit ako naawa kay Ate Helen? In the last her vlog, inamin niya mismo. Kaya ito yung sinasabi ko. Lahat ng mga nagkukunwari, lalabas mismo sa sariling bibig ang katotohanan. Mismo sa sarili niya. Bakit? Anong sinabi ni Ate Helen? Kausap niya ang isa sa mga elders, no? And according sa elders, no? Ano pa yung sinabi ni Ate Helen? Kapag hindi susunod sa kanya ang mga tao, pangpugutan ng ulo. Yan! Hindi ako nagsabi niyan, siya ang nagsabi niyan, no? Pati mga Malacanang, pangpugutan ng ulo. Ako ba nagsalita niyan? Katulad ba ng sinabi ko, whoever you are, sino nagsalita niyan? Kaya nga sabi ko, according. Siguro naman nung unawaan mo yan, Tatay Eduardo Miranda, kasi alam ko naman matalino ka eh, no? Huwag mo kong pagbintangan. Ayan ang ebidensya. Nakakunik na yan sa Indonesia. Hindi to basta-basta na kwintas na yan. May connection yan sa UBS. Hindi ko pinagyayabang yan. Okay? Ikaw pa lang may... Ano bang sinabi ko? Di kayo na. Ano bang sinabi ko? Katulad ng isang baraha. Mayroong king, mayroong queen, may jack. May alas na diamond, may alas na speed, alas na heart, alas na malunggay. O sige na, ako na lang yung joker. Hindi pa nag-giveaway ako sa inyo. Ngayon magnangawa-ngawa ka, pag bibintangan mo ako, magdemanda ka.
Ganun lang naman kasimple, Eduardo Miranda. Tatay Eduardo Miranda. Pastilan talaga ikaw. Yung sinabi mo dito, nagkaroon siya ng karapatan dahil sa pinagkatiwala sa kanya kuno ang nakalagak sa UBS. No? Alam mo, Tatay Miranda, dito naman, huwag kang mag-alala. Ha? Truth is truth dito. Huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Relax ka lang. Sapagkat dadagitin niya, sino mang magtatangkang mag-aangkin, hindi naman kanya. Tama po kayo. Ano po ba ang sinasabi ko? Nawa sa kuko ng agila, tayo'y makalaya. Hindi mo ba nauunawaan sinasabi ko? Ha? Tapos ako pagbintangan mo? Ang sinunod niyang ginawa ay kinasabwat si Queen Helen ng England at ang Queen Elizabeth ay naglalabas ng isang dokumento upang magamit ni FAM. Alam ko po lahat yan. Dito, sasabihin ko sa'yo, kaya sabi ko neutral, di ba? Ito, tama naman yung sinabi mo dito. Okay? Isang dokumento upang magamit. May kopya ako nito. Hindi chismis, may kopya ako. Ang mga inihulog na sumangla na ginto sa UBS. Kaya nakapagpatayo siya ng Lux Trust Fund. At ang mga hulog ay mapapasa Lux sa halip na napasa sa Heritage Trust Fund. At ang ibang bahagi ay napasama sa PNB New York, samantala ang malaking porsyento ay napasama sa World Bank. Sa pamamagitan ng IMF at upang mawala ang pagdududa ay kailangan umutang ito sa World Bank. Bago siya naging pangulo, ang halaga ng dolyar sa piso ay 4 na piso. At noong napatalsik ay umabot ng 26 kada dolyar. Ito po yung imot-imot ni Tatay Eduardo Miranda. Bago siya napatalsik sa pamamagitan ng EDSA Revolution, ay pumasok sa negosyo sa pamamagitan ng Hedge Fund. At who nga ang Marcos Goldsman Sachs. Alam ko po ito, Tay. Ano bang pinagngangawa mo dyan? Maging sila nga, hindi nga maka-withdraw, di ba? Ngunit pinaghati-hati niya ang mga isinosyo. Ang BlackRock ay para sa USA, ang Vanguard ay para sa China. Vanguard, nakita ko to. Tay, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw magkaanag-ano, ano sinasabi mo? Kung sasabihin mong nahack yan, o di sana mayroon ng mga na-release. Wala namang na-release, di ba? Ano ba sinabi ko walang release? Manunood ako sa inyo. Bahala kayo magpatay dyan. Sandali. At pumasok ang negosyo sa pamamagitan ng hedge fund at who. Nga ang hati niya ay sa isinosyo, ang BlackRock ay para sa USA, ang Vanguard ay para sa China, at ang State Street Global Investment ay para sa Mapilindo. Yes. Okay? Alam ninyo, Tay, mas may mataas pa sa Mapilindo. Mamaya explain ko yan. Taong 1998 ay pinasunog ng Committee of 300 ang mga dokumento sa UBS. Tay, kahit naman po nila sinunog, hindi sila makakaligtas kay Lidimin, promise. Hindi sila makaligtas. Ako pa ba? No? At nangyari ito 4 na taon pagkaraan siyang mamatay. Ngunit nagkaroon ng whistleblower sa katauhan ni Christoph Melli, ang night guard ng UBS at ang naging bahagi ng mga opisyalis ng UBS, ay ipinagtayo sila ng isang company at ito ang Credit Suisse. Tay, alam ko lahat ito, Tay, kaya excited ako. Kung saan kasosyo ang BlackRock. Tay, ang BlackRock, hindi makakaano, Tay, hindi makaka-withdraw, promise, ang laki ng problema nila. Akala ko ba alam mo yan? Kaya nga tumatawa ko, di ba? Ano bang sinasabi ko? Hala, magkagulo dahil lahat ng mga kaguluhan sa nangyayari ngayon, pabor sa atin yan. Hindi nyo ba ako na-gets? Ganito ang modus operandi ng sindikato ng mundo. Ang hulog ng mga developing nation ay napapasa International Monetary Fund, IMF. No? At ilalagak sa World Bank at ang mga hulog ng mga third world countries ay mapapasa China at ilalagak sa Hong Kong. Shanghai Bank Corporation. Excuse me, Tay. Bakit hindi mo alam ang HSBC? Ang laki ng problema ang HSBC. Ano ka ba? Ang Fed nga, di ba? Ang Fed nga ang nagbigay ng multa sa kanila. Hindi ko na lang i-detalye kung bakit. Nakita ko po lahat yan, Tay. Tapos sasabihin mo, hinak ka? Hindi patawag. Kung gusto mo magdemanda ka. Ganyan lang kasimple. Sus, Ginoo.
Nalantad ang modus operandi noong panahon ni Erap. Alam ko yon. That is Jose Pidal account. Yes? At ito ay sa pamamagitan ni Pari Pidring. Kaya hindi sa waiting ang dahilan. Yes, alam ko po yon, Tay. No? Yun po yung yung sa ano po yun yung gintry nila, no? Kaya lang alam niyo naman, mahirap. Ang hilig nyo kasi mga underestimate no? Kaya hindi sa waiting ang dahilan ang kanyang pagkatalsik, kundi sa pamamagitan nitong lihim. Yes, tama po kayo. Kaya ang tumatayong Pangulo bilang Little President ay ang dating Senador Edgardo Angara, at dito rin nagsimula ang political dynasty. Alalahanin natin na si GMA liliwanagin ko lang hindi ako binabasa ko lang itong sinabi ni Eduardo Miranda, ni Tatay Eduardo Miranda. Alalahanin natin si GMA isang economist. Kaya bago matapos ang kanyang termino noong 2009 ay siyang pagkatatag ng IMDb. At ang Prime Minister noon ng Malaysia ay si Razak Nahid. At ang kumumbinsi ay si Joe Low, ang dating empleyado ng Goldman Sachs. Goldman Sachs, hindi makaka-withdraw, promise. Sana alam mo yan. Ito talaga. Ang nagproseso ng mga dokumento mula sa State Street Global Investment at hot money tungo sa IMDb ay isang babaeng abogadong Malaysian. Yes, alam ko ito. At ito nga si Law. Kasing tunog ng Law. Siguro upang iligaw sapagkat mapabalitang patay na si Joe Low. Diba ako rin ang nagsabing nasa Macau si Joe Low. Still alive. At alam ko kung nasa ng mga to. Pakialam ko sa kanila. No? Bakit ko ba pakikilaman mga hinayupak na yan? Bahala sila, mag-enjoy sila. Total, ano naman total sila rin naman mananagot kay Lord no? Ang patutuo na hindi sovereign wealth ng Malaysian ang mga nakalagat sa IMDb ay noong nahatulan si Nahib at napawalang sala sa bandang huli upang hindi malagay sa Malaysia sa balag ng alanganin, ay kailangan ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, at ito ay sa pamumuno ni Izrawan, ang Transport Minister ng Malaysia. Makinig kay lahat, mga kababayan, napaka-importante ito. Nag-imot-imot ang Tatay Miranda, Ay, huwag kang mamintang. Tatay Miranda. Ang unang tinumbok ay si Ong Beng-seng, isang Chinese mula sa Sabah at nakabase sa Singapore sapagkat siya ang gumawa ng paraan upang madala ang FI sa Singapore at kaya nakahiligan ng tunay na anak ni Marcos sapagkat ang Toyota at Red Bull ay may kaugnayan sa mga Marcos. Alam mo, Tatay Miranda, dapat inisip mo, lahat ng bagay may katapat at lahat ng bagay may katapusan. Kaya nga yung ginagawa mo rin sa akin, relax lang ako, sige, no? Kaya nga si Lidimin pa, exercise na lang ba? Mag-partner tayo, Tay Miranda, no? Mag-exercise na lang kaya tayo, no? Hindi ba na kung Marcos para pagbintangan mo? Ang isa pang hiningian ng paliwanag ay si Roger Hu na Goldman Sachs. Napabalita ang patay na, ngunit nasa US pala dahil sa kinasangkutang money laundering. Hindi maaari kung susugsugin ang kasong ito sapagkat bahagi ito ng Heritage Trust Fund. Okay? Hindi porkli siya sa FAM, ang trustee ay ang tininan niya. Tama ka naman. Okay, ano ba ang sinabi ko? Kasama ko ang isa sa mga tunay niyang anak. At recorded po lahat yan. Ano ba ang yung iba lang naman din ang nagpapasama kasi yung mayroong tama, mayroon ding mali. Doon tayo sa neutral. Mayroon din naman kasing iba na ginagamit din ang pangalan ni FEM. No? Mayroon mang siya nagawang ng mali. It's enough. Pero dagdagan pa, yun ang hindi tama. Mismo ang anak niya ang nagsabi, before his dad died, merong siyang sinulat, handwritten, humihingi ng kapatawaran sa royal family just because hindi naman talaga siya binigyan ng authority para pakikialaman niya itong mga to. Instead, naging royal, naging abogado nga siya, naging ano bang tawag niyan? Ano bang tawag niyan? May tawag niyan no?
ano bang tawag nun, no? Naging abogado siya ng royal family, but it doesn't mean na yung kanyang pagiging abogado ay binigyan siya ng allowed para gawin niya yan. Kaya before he died, according, ayan ha, makinig Tatay Miranda, according to his son, meron siyang iniwan by handwritten na humingi siya ng kapatawaran sa royal family. Yan po ang totoo. Okay? Hindi porque siya ay trustee, ang kinin niya at ang masama ay pinakinabangan ng G20, samantala ang kanyang kababayang may hirap ay kanyang kinawawa, kaya sinunod niya ang payo ni Mao Zedong. Gutumin mo at gawin mong mangmang. Yes, that is true. No? Ano ba ang sinasabi ko sa inyo, mga televiewers, mga viewers, no? Nawa sa kuko ng agila tayo ay makalaya, kasi ang ginawa kasi ni Marcos noon, in fairness din naman sa kanya, ano, pag malapit ka sa kanya, well, swerte mo kasi talagang buhay na buhay ka. Nilasing niya sa mga material na bagay. Kaya kahit mali, siper. Totoo naman yun eh, no? Kaya si Lidimin ngayon kahit naghihirap, kahit nabaon na sa utang, never akong tatanggap, na? Never akong tumatanggap utang pwede. Yan, tahasan ko naman sinasabi sa inyo yan. Nabaon na nga ako sa utang eh. Pero easy lang yan kasi syempre binigay sa akin, nangangapa din ako dahil wala talaga akong kaalam-alam. Malay ko bang totoong binigay sa akin? Malay ko ba? Kasi sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Hayaan mo yung mga gira na yan kasi malaking pakinabang sa atin yan. Magkaubusan na yan ng mga yabang at saka yaman ng mga yan at mga bala. Maghahanap din ng katotohanan yan, maghahanap din ng mga yan. At yung hindi katanggap-tanggap sa kanila, wala silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Kaya nga diba sinasabi ko, ang BRICS, nabuo din yan, mga ano yan, mga tawag nito, mga scripted ang mga yan. Ano ba, bakit pa nagtayo ang BRICS ng ganyan, ng grupo nila? System din naman ang gustong pakikialaman, ang gusto nilang mapenetrate. Diba sinasabi ko na nga sa inyong lahat, kayo talaga. Tapos, ang trilateral member ng Alpha Omega World Marshall Program ay G20 to 23 at ang bawat membro ay tag-iisang bahagi, samantala ang bayan ay 3. Ngunit naghihirap pa rin upang iligaw ang bayan, ay ganito ang kanilang ginawa na ang kasapi ay G20 ay ang mga sumusunod. Argentina, Australia, bla bla bla, no? Ganon. So, European Union, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam mo Tatay Miranda, no? Kakasabi ko lang, di ba? Nag-imot-imot ka, sasabihin mo na ha, sasabihin mo, ikaw ang magdesisyon. I'm sorry ha, kasi ako, bakit pa easy-easy lang si Lidimen? Alam mo, katulad ng sinabi ko, di ba? Si Kuya Emmanuel, no? Alam nyo guys, itong kwintas na ito, inano ito ng CIA ng Norway, si Norwegians, Norway. So, sa madaling salita, alam ninyo, ano man ang pagpaplano ng tao ay ang Diyos, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? At hindi ko pwedeng pangunahan, no, ang panukala ng Diyos. Kasi pag hindi mangyari yung mga gira na yan, yung mga kagutom na yan, no? Nasa Book of Prophecy yan eh, no? Ibig sabihin, sinungaling ang Diyos. Kaya hindi mo na ako pumapasok sa nagbablog ako, nagbibigay ako ng information, no? Sana maunawaan ninyo, mga hint kasi yan eh, no? Kaya nga 'di ba nung last sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Marami nagtatanong sino si Spiritual Wonder Boy? Sinabi ko na. Mula ito sa Tausug, dugong Tausug. Alam niyo ba na si Dr. Rizal ay Tausug yan? Ako hindi ako Rizal yan, bakit ko alam? At kaya natin patunayan yan. Ewan ko sa inyo. So, wala kang dapat ikabahala, Tatay Eduardo Miranda. Ngayon, kung sasabihin mo, nag-hack namin, magdemanda ka. Ganun lang kasimple. Ay, mas masaya pa ako. Makita kita sa personal. Masaya pa ako. Wag natin pangunahan ang panukala ng Diyos. Kasi nung nakaraan nga, di ba sabi ko, ayan nga no? Kaya lang, sa kagustuhan ko rin, dahil alam ko na naawa na rin ako sa mga tao, ako rin kawawa din ako sa totoo lang. Kaya hindi pwede na pangunahan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, Lord, sa pamamagitan na lang ng karunungan mo, kaya in my own little way, sa pamamagitan din na binibigay niyang karunungan,
Diyan ako bumabawi. Pero yung mga biyaya na yan, siksik, liglig, umaapaw, isipin nyo na lang naman kasi mga kababayan. No? Kaya yung iba, nilalasing nila sa mga material na bagay. No? Nilalasing nila, pangako yan. Style ni Marcos yan eh. Oh, alam nyo, Tatay Eduardo Miranda, hindi nyo lang alam. No? Bumabalance ako. Why? Pagdating ng pamilyang Kiram, marami ding pamilyang Kiram ang malapit sa akin. The International Court of Justice, no? Mayroon diyang lumabas na kanilang desisyon. Hindi dahil sa naging bias ako. My bottom line is, kaya nga sabi ko, nawa ang espirito ng katotohanan, katwiran, kapatawaran, pag-ibig at kapayapaan ay sumasa atin. No? Kasi ayaw kong maging dahilan yan para mas lalong magkaroon ng hidwaan, no? Ang mga pamilya sa pamilya. Na? Gusto ko as much as I can in my own little way mapagkasundo-sundo, no? Kaatihilin, wala man akong galit diyan, kaatihilin. Kahit sa'yo wala man akong galit, no? Ikaw lang naman ang nagpisti-pisti sa akin, hindi rin naman ako papayag pisti-pistihin mo ako. Remember that I came from the bloodline of the Lion King para ganunin mo. At you know what I mean, what is Animazola Kingdom? Ha? Ang ginawa mo kasi sa akin, ina-underestimate mo ako. Ano bang sinabi ko? Okay, give way ako. Sige. Oh, kaya anong ginawa sa akin? Binigyan ako ng assignment. Okay, punta ka doon, trabahuin mo ito. Ano bang sinabi ko? Okay, magtatrabaho lang ako. Ngayon, pag sinabi na talaga, okay, the final decision, okay, go. Okay, saka na. Kasi kailangan natin ang mga tao matutong kumilala. Ha? Ng tunay na Diyos. Kasi marami na ngang ginudiyos. Ikaw nga, Tatay Miranda, halos ginudiyos mo na yung sarili mo eh. Tapos magdi-deny ka, sasabihin mo na hindi ka nagpakilalang infinitude di Diyos. Hilar! Ha? Huwag kang ganyan. Huwag mo kong gawing sinungaling. No? Sus, Ginoo. For your information, Tatay Eduardo Miranda, ito hindi ibabahagi ko lang pero hindi ko ito pinagmamalaki. Kilala mo naman siguro si Lumang Laan Laser, no? Si Lumang Laan Laser with my other friends na mga picture. Meron akong isang bata kinausap. Sabi ko, pwede mo bang, kasi hindi basta-basta ding bata yon eh. Pwede mo bang i-identify sa akin kung itong mga nilalang ito ay ano to? O, sabi niya, o itong mga nilalang na ito ay galing, mga utusan ito galing sa isang kaharian. Iniba niya ng picture. Hiniwalay niya ang picture ni Lumang Laan Laser. Sabi ko, bakit nakahiwalay ito? Anong sinabi ng bata na yon? Itong nilalang na ito, igalang mo ito, magbigay ka ng galang sa kanya sapagkat ang nilalang na yan ay hari iyan mula sa kanyang pinagharian sa una pang mga kapanahunan. Maliwanag yan. Kaya nga baga ang tawag ko kay Lumang Laan ay mahal na kamahalan. Oh. Mahal na kamahalan. Aside from doon sa the real Sultanate of Sulu. Oh, maliwanag yan. Kaya alam ni Lumang Laan Laser yan. Kaya kamahalan ang tawag ko sa kanya. Pagdating naman sa'yo, ang sabi lang ng bata, yung bang ngiti na pang si Mona Lisa, hayaan mo siyang gumanap. That's it. Kaya wala kang narinig sa akin kung totoo sinukray-ukray kita. Ikaw ang una, no, na nagmura sa akin. Ha? O ngayon, nahak pa lang ano mo, tapos kung pagbibintangan mo. Kaya nga, di ba may according? Ako talaga. Alam niyo mga viewers, hindi po ako galit. No? Sa totoo lang, ako naawa ako kay Ate Helen. Why? Minsan ko na rin naging kasama yan. Minsan kong nakasalamuha yan. No? Minsan kong nakasalamuha yan. No? Mabait naman yung tao na yan. And then, yung narinig ko na hawak, siya ang hawak ng, alam mo na, no? Lumabas mismo sa sarili niyang bibig eh. Oh, na may kausap siyang elders. Alam mo ba yung sinasabing elders? Alam niyo ba yan kung sino ang mga yan? That is the player of the Game of Genre and the Game of Throne. Kaya dapat tayo na mga maharlikan, mamulat kayo. Tapos ibalik sa maharlika sa mata nyo. Makakita nga lang kayo ng foreigner. Kala nyo nakakita kayo ng Diyos? Masyado na kayong ano dyan? Kayo talaga, no? Alam nyo, real talk lang tayo, mga kapatid. Real talk lang tayo. Kailangan ibalik ang tunay, the real Sultanate of Sulu.
Dahil itong mga pinagsasabi dito na mga kayamanan na yan na ginalaw ni Marcos, ang naka-in-charge dyan, the real Sultanate of Sulu. Sila ang nag-impart sa 11 countries. Ayan, medyo na ano tayo kasi sa signal, okay? Kaya, ang pakiusap ko, no? Tama na, no? Ako nagtatrabaho ako. Kaya yung mga shares ko about sa dahon ng gabi, nasa iyo rin naman yun eh. Kung makikinig kayo hindi eh. Wala namang problema sa akin. Hindi naman ako nangulikta sa inyo. Oh, di ba? Wala naman ako nangulikta. Hindi naman ako nangulikta sa inyo. Medyo sasabihin ng iba, yung ibang mga pilosopo. Randy Bautista, ha? Medyo may pagka-pilosopo ka. No? Kaya ka napapagalitan ng iyong pastor. No? Hindi maayos ang utak mo. Ayusin mo utak mo, ha? Ako, kaibigan kita, pero pag mali, hindi po pwede yan. Talagang, ito yung sinasabi ko. Kahit wala nang matira sa akin, ayoko lang, no? Na magsama tayo, na magbubulahan lang tayo, no? Kasi wala tayong patutunguhan yan. Okay? So, sana maliwanag ito at sana doon din sa mga ano, iparating niyo yan kay, kay Tatay Eduardo Miranda, no? Ayaw mo pang aminin? Mismo sa bibig mo lumabas. Amigo, ermitanyo, Diyos ko. No? Ako tay, alam ko na ikaw ay gumanap ka rin. Okay? Tanggapin natin ang buong, kasi even ako, silidimin, no? Kahit ako, no? Kasi I know my limits eh, no? Alam kong trabaho ko, ito lang eh, no? Tanggap ko. Nag-ano ba silidimin sa inyo? Ngayon, yung binatikos yung pagiging, anong problema niyo? Anong pakialam niyo kung kasama yan doon sa dokumento? No? Kasi ang mga utak, puro mga kapangyarihan sa halip. No? Kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. No? Ang dapat nating gagawin, huwag tayong mamuhay sa nakaraan. No? Kahit anong gagawin natin, ang mga yon ay, ano man ang ano nila, kasi nang turo ng Kuya Emmanuel ko sa akin eh. No? Huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Kasi ano man ang ginawa nila na mali, sa pinaka-Diyos sila. No? Sa pinaka-Diyos sila mananagot, hindi sa kapwa-tao. Kaya nga may judgment tayo eh. Bilang tayo ngayon na henerasyon, bilang tayo ngayon, Tatay Eduardo Miranda, gawin natin ang karapat-dapat na ikakalugod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi sa ating mga sarili. Kaya nga, di ba nag-vlog ako, na ako ang gi-claim, hindi yung ako nag-claim. Di ba nag-vlog ako nung nakaraan? No? Na sinabi ng isa sa mga di ba binulgar ko lahat 'yan, no? Sa mga ibang mga Marcoses, no? Overwhelming ako kasi may mga Marcos din talaga. Yung isang anak niya talaga, no? Na talagang anak niya talaga, nakita ko yung perma at kung anong mukha ni FAM, yun talagang mukha niya, no? Ito maging siya nagagalit siya kasi nagagamit din yung kanyang father, no? Kung mayroon mang kamalian, wag lahat ipukol ang mali sa kapwa. Sabihin man natin may nagawa si FM na mali, kasi wala na nga perfect eh. No? Pero alalahanin natin, hamak man o dakila ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang nagbigay ng kapahintulutan ng lahat. The bottom line is, ano man ang ipinagkaloob sa atin, tayo ito eh, gamitin natin sa ikakapakinabang ng karamihan. Walang pinag-uusapang religion, walang pinag-uusapang mga foundation, walang pinag-uusapan na mga organization. Instead, pinag-uusapan natin dito, our relationship to our Alpha Power Omega. Bakit ko siya tinawag na Alpha Power Omega? Marami na rin kasi nagpakilalang mga Diyos eh, no? Marami na, kahit yung mga sarili, dahil sa mga putragis na yaman na yan, no? Putragis is not a bad words. That is only the expression. Okay? Liliwanagin ko lang, ha? Kahit tingnan nyo dyan sa Google, hindi nyo makikita yan dyan. That is only the expression, okay? Alam ninyo, sa totoo lang, ito baga sinasabi ko sa inyo, ganito lang ako magsalita, pero hindi ko ugali ang magpahamak ng kapwa. Kaya, katulad kaninang umaga, di ba, nag-vlog ako kaninang umaga, sarap-sarap ng vlog ko, biglang pumasok yung isang kapatid. Ng problema, why? Naglabas ng ginto, ng bara. Oh, anong nangyari? Tapos, nung kinausap yung Amerikano, ang sinabi ng Amerikano, that is only the way to entrap, no? That is only the way, no? Hindi pa kayo magising?
Kaya ba ako nagigiveaway sa inyong lahat? At hindi ko rin naman sinabi that I am, that I am, that I am. Instead, ano ba ang sinabi ko sa inyo? Sige, baka sakali kailangan ninyo ako. O di saka ako i-intra, pag pinasali ninyo ako, no? Kaya nga ba sa baraha, sige, kayo na yung king, kayo na yung queen, kayo na yung jack, kayo na yung alas. Nasa inyo ang mga red book, blue book, lahat ng book, nasa inyo na. No, nasa inyo na pati mga crown. Ikaw na ang ganito. Sige na, kayo na. Ako na lang yung joker. But remember, ang joker, napaka-importante sapagkat sa laro ng baraha, kapag kulang, kapag may sira, ang joker ang pinapalit. Okay? Kaya sana naunawaan ninyo yan. Ha? Hindi ko sinabi that I am. Ano bang magagawa ni Lidimin? Lagi kong sinasabi sa inyo yan, no? Nagbasa ako kaganina, di ba? Kagabi, no? Ang karunungan na pinagkakaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan sa kanyang pagkakalooban nito ay higit pa sa 10 hari na magagawa at higit pa sa salapi na magagawa. Higit sa lahat, anuman ang karunungan na pinagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan ay nagliligtas ng kapahamakan. Katulad ng mga nangyari sa atin ngayon. Ha? Kaya nga baga ang mata ni Lidimin, tingnan ninyo, naglagay-lagay na nga lang ako dyan ng eyebrow para hindi halata ang eyebag ko. No? Sa kaka monitor. Kasi napag-usapan ang Iron Dome system, no? Mas may malala pa. Kaya ikaw Rani Bautista, no? Nakakaano ka rin, no? Nakakainsulto ka. Kaya ka pinapagalitan ng pastor mo. No? Tama bang sabihan mo ako pagkatapos ilalaga ang cellphone? This info is not a joke. Huwag mong gawing joke. Ngayon kung ayaw mo, ngayon kung matino ka, o di ilaga mo kung hindi ka na matino. Tingnan ko kung mangyari sa cellphone mo. No? At di ba maraming nagtanong, what is the purpose of dahon ng gabi? Bakit ko sasabihin yan? Alam ko naman pagpipirahan lang yan. Ibinigay sa inyong abang lingkod yan ng libre through the Spirit at nasa system yan. No? Pati yung sinasabi ko, we don't need the solar. We don't need Meralco. Pwede tayo mag-assemble na kayang i-produce ang ilaw. No? Kahit buong isang linggo, wala siyang patid. Basta hindi lang masira yung i-assemble mo. Kahit kumpletong appliances mo sa bahay. No? Yan ay libre kong binibigay. Ngunit subalit datapwat, siyempre, tinitimbang ko rin kasi spiritual yan na? Hindi pwedeng ibenta yan, hindi pwedeng i-market yan. Para yan, yan ang totoong para sa atin lahat na mga mahihirap. Huwag kayong mag-alala. Lahat yan magkaroon ng katapusan. Bakit sinasabi? Ito baga ang sinasabi ko sa inyo. No? Bakit tahas ang sinasabi ni Lidimin? No? Yung mga digi-punk na yan. That is nothing. No? Kasi hanggat may pira ang utak ng tao, kaya nga money is the root of the devil, di ba? Ha? Ngayon pa nga lang, wala pang ang pira, mga opisyalis nga ng mga foundation, nagkanya-kanya nang kurap How much mo pa kayong nandyan? Ha? Ay, nako. Remember, Lidimin ay walang itinatag na any foundation, any organization, any foundation o ano-ano pa man dyan. Kaya sana dalangin ng aba ninyong lingkod. Nawa, ang espiritu ng katotohanan, ang katwiran, ang kapatawaran, pag-ibig at kapayapaan ay sumasa atin. Tatay Miranda, nalungkot ako, no? Nalungkot ako sa sinasabi mo, no? Nakita mo naman kung gaano ko ka-transparent, no? Yung mga sinasabi mo dito, actually, kulang to no? Kulang po ito. Pero anyway, nagpapasalamat din ako, no? That we have Eduardo Miranda in our life. Even at Helen, no? Kasi, ito yung sinasabi ko, negative turns to positive equals balance, no? At ang negative na yan, mga negative na yan, gawin nating positive, no? Yan po ang tama. Kasi, may mga talino din ang mga yan. No? May mga talino din yan. Kaya nga, di ba sabi ko,
nakasket na ako pa Mindanao, kaya Ate Helen, naway loobin, no, ng Panginoon, magkita tayo at mag-uusap tayo. Not just because we need to fight each other, no? Kasi ang naging mali lang talaga, pinag-aralan ko yung sitwasyon eh. May mga tao, no? May mga tao nagpapahatid, no? Nagpapahatid na mga istorya na hindi maganda. As a leader, basahin niyo sa Book of Kawikaan, no? Tungkol sa mga sip-sip, no? Tungkol sa mga sip-sip. Remember Ate Helen, kung binigay lang sa'yo, or baka naman siguro nangyari yon dahil nga, hindi rin naman talaga dapat, no? So, alam nyo guys, siya nga pala, bago ko makalimutan. Okay, may papakita ako sa inyo, ha? Okay, this is the very important, Nakita nyo ba ito? Actually, debugging vlog ko ito. O, ayan. Nakita nyo yan? Debugging vlog ko na ito dati. O, ayan. Diba? Noong August 21, ayan, 2023 at 2:15 AM, madaling araw pa ito, di ba? Ayan, mula sa Dugong Haring Leon, Princess GM, no? From Animazola Kingdom. Nakita nyo yan? Tingnan nyo maigi. Ano bang sinabi ko, no? May nakalagay sa baba, I shall return. Ano bang sinabi ko? Sa susunod, itong, ano bang tawag nito? Diagram ba ito? No? Ito siya, magbabago na ito siya. Okay? Magbabago na yan. At itong silangan, no? So, mayroong explanation dyan. Bakit ko sinabi yan? Alam niyo sa totoo lang, yung paggira ngayon ng Israel at saka ng Hamas, may kinalaman yan dyan. Sa totoo lang. Kaya ako, nagsasalita ng ganyan. Pasensya kayo, medyo biglang nawala, no? So, kaya ako, sinabi ko yan, debug vlog ko yan. Ang sabi ko, next time, may papaliwanag ko sa inyo, ito, no? Kasi binigay talaga sa akin ni Lord yan eh. Kaya sabi ko, magbabago ang diagram na yan. Itong silangan, itong S, dito na yan sa ibabaw. No? Nagsabi ako niyan, alam nyo ba na may kinalaman yan dyan ang tungkol sa giyera ng Israel ngayon? Okay? Ganun pa man, katulad ng sinasabi ko, dito magkakaalaman. No? Kasi alam niyo yan sa mga sumusubaybay sa akin. Ano bang sinasabi ko? Diba kasi sabi nila, the Philippines will be great again. No? At titingalain tayo ng buong mundo. Sa anong paraan? Sa maraming ginto? Diba ako nagsabi sa inyo? No. Hindi sa pamagitan ng maraming ginto. Dahil yan pa nga ang naging sanhi. Magiging sanhi ng magpatayan. Sa pamamagitan ng wisdom, karunungan. Dahil, ano ba ang sinasabi ko? No? Ang tunay na ginto na hinahanap ng Fed, ng World Bank, no? Ng Pentagon, ng IMF, no? Is yung missing link. Tao pa rin. Oh. Ngayon, yung sa rainbow dollar nyo, no? Ayan. Ito, sinasabi ko sa inyo, hindi para magmarunong po sa inyo. Mahal ko po kayo. Okay? Ngayon, kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, wala akong magagawa. Pero tandaan ninyo, nasa huli ang pagsisisi. Katulad nung tumawag sa akin kaninang umaga. The damage is done. No? Hindi ko pwedeng konsintihin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Nagbigay na ako eh. Nagbigay na ako ng babala. Pinagtawanan ninyo ako eh. No? Kaya nga sabi ng Kuya Emmanuel, hayaan mo muna sila. Okay? Gumawa ka muna ng ibang bagay for preparation. Kasi darating ang panahon, no? Yung hindi nila matanggap sa buhay nila. Wala silang magagawa kung hindi ang tanggapin. Dahil yun ang katotohanan. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Dayarawon tay shira laf burakaya hiyarat santay ilasit na yirawon tay sindalamo ka na yara santay ilasinday. Yarawon tay hirar ka na yara santana mo na irarakan ayi yizada lavura ka na kay na santana mo date sinsana lavura ka lakasadai lina haya yiza tindiya numugudo ka la kay sintan tay lavo ka na irawon ka na ira santanay hira lala hira ka para ka na sin
day, rawuntay hila, santay ira. Pero isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Sana naunawaan ninyo at isipin ninyong maigi. No? Tatay Eduardo Miranda, kahit ganun ang nangyari, alam ko, no? Meron kang ginagampanan, even Ate Helen, and even our other brothers and sisters. Ang pakiusap ko lang, anuman ang ipinagkaloob sa atin ng karunungan, no? Siya ang ating itaas, hindi ang ating mga sarili. Okay? Lahat ng may tuhod ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Siya, no? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan mula pa sa pasimula bago likhain ang mundo. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, hanggang sa huli o wakas, siya pa rin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na mapagyari ng lahat ng bagay. Okay? Isang mapagpalang magandang, sabi ng butiki, oo. Isang mapagpalang magandang umaga po ulit sa inyong lahat.